Kayo ay nanonood sa dostream.co. Base sa resume mo, nakasulat dito na kumuha ka ng Masteral in Music sa Hong Kong University. Maliban sa pagtugtog ng piano, nasubukan mo na bang mag-lead ng choir? Wala kasi kaming choir. Pero nakapag-conduct na ako ng mga estudyante. Sumali ka ba sa competition at nagkaroon ng award ng mga tinuruan mo? Sumali sila sa music festival. Nakatanggap sila ng grade A sa mga hurado. Yun ba ang pinakamataas na ibinigay nila? Anong kategory nila? Children with special needs. Walang ranking system sa kanila. Araw! Ito, ano naman to? Ito ang buwan. Nagsisilbing liwanag kapag sumasapit ang gabi. Ang bituin o tala ay isang maliit na tuldok ng ilaw sa kalangitan. Magandang umaga. Teacher, magandang umaga. Maupo na kayo. Choi, halika sa harapan. Tumingin ka sa blackboard. Sige, basahin mo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat. Sabihin mo apat. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Misao, tulungan mo naman ako. Pagkatapos palitan ng gamot niya, nawala na siya ng ganang kumain. Anong gagawin ko? Kailangan pa naman niyang uminom ng gamot ngayon. Kahit talaga anong pilit ko, ayaw niyang kumain. May kinakausap ako. Makipaglaro ka sa kanila. Yes, teacher. Ang mabuti pa kausapin mo ang doktor niya para malaman mo kung ano ba talaga ang problema. Alam niyo ba ang mga yan? Yan ang mga patpat o kahoy na ginagamit para maging paan ng mga upuan. Ano na ulit ang mga ito? Mga patpat! Very good. Basahin niyo. C, D, E, F, G, A, B. Toto. Tama na munang laro. Kapag nagkaklase, makikinig ka sa teacher. Naintindihan mo? Kalong, ano yung ginagawa mo, ha? Nagdodrawing po. Anong subject tayo ngayon? Music class. Ginagawa ba ito sa music class? Hindi. Itago mo na yan. O, ikaw. Music ang pag-aaralan natin. Sige, ikaw naman. Basahin mo, C, D, E, ano ang susunod na letra? Letter F, teacher. Sabay-sabay ninyong kantahin ng ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tumayo ka nga riyan. Nandun ang school mo, malilate na tayo. Sige na. Huwag matigas ang ulo. Ano ba? Magagalit na ako sa'yo. Isa, sabi na tumayo ka na riyan. Ano ba yan? Nakaharang pa sa daan? May nakaharang naman kasi sa daraanan. Nakaka-stop. Hindi tayo pwedeng lumakad dyan. Tumunog na ang bell. Malilate ka na sa klase. Hoy! Anong ginagawa mo? Huwag mo siyang kukunan ng video. Tinatakot mo ang bata. Kasi nakaupo siya rin. Sige na, umalis ka na rito. Sige na, tumayo ka na riyan. Hindi mo ba naririnig ang bell? Mahuhuli ka na sa klase. Hahanapin ka na ni teacher. Kailangan na natin umalis. Sige na, tumayo ka na dyan, anak. Miss Chu, mabuti dumating kayo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakaupo dyan? Gusto ko maglakad sa dating daanan papuntang school. Tignan mo. Naaalala mo to? Opo, alam ko yan. Ito ang park na madalas mong pasyalan, tama? Opo. Doon tayo dadaan.
Halika. Maraming salamat, Hataw. Sige, bigyan mo ako ng kopya ng mga file na to. Sige po, magpapa-photocopy lang ako. Mas magaling si Kit kesa kay Hataw. Bakit siyang kinuha niyo? Alam kong kaya ni Kit ang trabaho. Wala namang kumakwestiyon sa kanyang kapasidad. Pero isa lang ang kailangan ng department. Plano niyo palang bumuo ng musical program. Bakit hindi tayo kumuha sa mga bagong graduate? Tignan niyo ang video. Ipinadala sa akin ng mama ni Kit. Ayoko! Ano ba? Hanggang kailan ba siya maghihintay para matanggap sa sheltered workshop? Labas Wala na, siyang Be! ginagawa sa bahay. Kit! Magtataas na daw ang ayoko! Labas na! Hahanap ko. Buti ka sa ulo! Walang may kagustuhan na makitang nahihirapan si Kit. Pero kung kukunin natin lahat ng nagtapos dito sa eskwelahan natin, hindi pa rin matatapos ang problema. Ang layunin ng musical show ay para matanggap sila ng lipunan. Siguradong mababagong pananaw ng tao. Sa ganitong palabas, may ipamamalas nila ang kanilang kakayanan at potensyal. Lipat na natin si Papa sa nursing home. Pag-iisipan ko. Miss Chu, kumusta na ang rehearsal niyo ng mga bata? Nagpa-practice na kami. Mabuti kung ganun. Malaki ang tiwala namin sa'yo. Okay, pag-usapan naman natin ang tungkol sa funding. Salamat sa paglahok ninyo sa musical program ng Kaiwong School. O, hindi nyo bababatiin ang mga bisita natin? Sige, lapitan nyo sila. Kamayan ninyo at magpakilala kayo. Itanong ninyo ang mga pangalan nila. Hello. Hello. Huwag kayong mahiya. Kumusta po kayo? Kamayan nyo sila. Masaya ako nakilala kita. Ako si Mr. Ho. Ako pala si Miss Chan. Magkaibigan na tayo, ha? Kamusta ka? Anong grade ka na? Saan po kayo masaya? Ako nga pala si Lala ka. Okay lang din naman ako. Ikaw, ano bang grade mo na? Ako si Kalong. Wala nga eh. Hello. Ano pangalan mo? Hugasan mong mabuting kamay mo. Hindi natin alam kung anong nahahawakan nila. Louis III was the king of West France from 879 until his death in 882. Hello sa inyo! Second year high school ako sa Yukcheng University. Shaoli ang tawag nila sa akin. Hindi. He succeeded his father and ruled jointly with his younger brother, Carloman. Napahiya tuloy. Sana nagpakilala ka. Nakakairita. Dumayo pa tayo rito para lang mag-rehearsal. Mga retarded at taga-probinsya lang pala makakasama natin. Akala ko ba gusto mo magpasikat kay Miss Chan para mabigyan ka na mataas na grade? Ay, may tumatawag. Hello? Mama? Kasi hindi pa kami pwedeng umuwi. Okay lang naman ako. Kahit anong grade ang ibigay sa akin, sa St. Martin naman ako magka-college. Uy. Bakit? Ano sa palagay mo? Babalik ka pa rin dito? Kung sakali bang hindi tayo sasali sa musical show, magagalit ba sa atin si Miss Chan? Kapag may masamang nangyari, mananago tayo sa mga magulang nila. Alam ko yon, sir. Pero hindi ko naman sila pinilit sumali. Makatutulong pa nga ito sa mga bata. May pamamala silang kanilang talento. Magkakaroon pa sila ng pagkakataong makihalubilo sa mga estudyante na may special needs. Hindi ba, sir? Sa 8 estudyante ang pumirma, isa lang ang makakarating sa rehearsal. Marami raw silang gagawin, kaya pasensya na. Okay lang. Hindi bale, parating na yung isa.
Okay lang, naintindihan ko naman. Sige. Miss Chu, bakit mas maraming ginagawa ang ibang bata samantalang ang anak ko nakaupo lang? Excuse me lang po, sandali. Ma'am, bakit 1 to 100 lang ang pinasulat ninyo kay Kalong? Matagal na niyang pinag-aralan to. Matalino nga ako, baka pwedeng iba naman ang ipagawa mo. Hindi lang marunong magbilang si Shan, kaya niya rin magbasa. Kausap Maniwala na ko. uwat niya. Hindi ba pwedeng dagdagan ninyo ang sasagutin niya? Marunong na siyang mag-add. Matalino ang anak ko. Ma, alam niyo ba Oo, nababasa ako niya nang ng bahala isang sa kanya. alphabet? Sige, Ako, hintayin na tutuwa ako ako yung sa kanya. Kalong. Bye. Uupo muna kami. Halika na. Grace! Hi! Salamat nga pala sa mga estudyanteng dinala mo rito. Okay lang, maliit na bagay yan. Tinulungan mo rin naman ako noon. Kaya lang next time, hindi na ako baka kasama. Alam mo naman, hindi pinapayagan ng school na magkaroon sila ng extracurricular activities. Kaya voluntaryo silang sumama sa akin dito. Naiintindihan ko. Hindi mo kailangan magpaliwanag. May balita ka na ba? Tungkol sa resulta ng interview ko? May nakuha na sila. Huwag ka nang malungkot. Maganda naman dito. Saka sanay ka na sa mga bata. Sayang naman. 8 taon na ako rito. Akala ko nakatulong ang Lucky Charm na suot ko. Wow! Ang galing mo naman. Pakaikot na yung bola sa patagal. Ang galing. Oh, nasaan ang nameplate mo? Naman! Sa susunod, gumising ka ng maaga para hindi ka nalilate sa klase. Mahalaga sa tao ang pagiging maagap. Huwag mong hayaang maghintay sila sa'yo. Naiintindihan mo sila. Maglaro na tayo! Susunod na ako. Sabay na tayo! Sige na, bakit ba ang kulit mo? Kaho! Sige na, ang kulit-kulit niya kasi. Siya ang bunso kong kapatid. Sir, wala na rin namang gagawin. Gusto ko na umuwi. Isa itong special program. Kailangan mo munang makumpleto ang 30 hours of volunteer service. Hintayin mo ang letter of completion mo. Kung magpapakatino ka, baka sakaling mapatawad ka pa ng school principal sa lahat ng mga pinagagagawa mong kalokohan sa labas. Naintindihan ko na. Alam kong hindi madali ang pinagdaraanan nila. Nangailangan talaga sila ng kalinga at pangunawa dahil sa kanilang kapansanan. Pakiramdam nila, iba ang mundong ginagalawan nila. Hindi ako magtataka kung bakit nag-aalangan silang makipag-usap sa amin. Very good. May gusto pang magsalita? Makabulahan ang pagpunta ko rito, pero napansin kong bihira sila makapaglaro sa mga kagaya namin. Masaya ako dahil matutulungan ko sila at mabibigyan ko ng panahon at oras sa mga tulad nilang may special needs. Mahirap silang maunawaan. Pero sa kabila ng kapansanan nila, pilit pa rin silang lumalaban. Para sa akin, gusto kong magkaroon ng positibong pananaw tulad ng pinakikita nila. Ang galing talaga niya magpaikot ng bola sa daliri. Tuwang-tuwa nga siya nang pinuri ko siya eh. Kaya mo rin yan. Nila. Anong ginawa mo? Hindi tama na sabihin yun sa kanya. Napakababaw naman niya. Ilang oras pa lang naman siya rito eh. Sir, sige na. Gusto ko na umuwi. Oh, sige, umuwi ka na. Ano kinain mo? Mga gulay po. Nagustuhan mo ba? Ang sarap, naubos ko baon ko. Dito na ako. Uy, anong oras na? Bakit ang tagal mo? Nakatatong balik na ako rito. Wala akong magawa eh. Mahirap pagpaalam kay Mr. Hung. Bakit ba takot ka sa kanya? Gusto mo nga mag-drop, di ba? Ayoko makikout, no? Alam mo, kung ako sa'yo, gayahin mo ako. Mas magaling akong dumiskarte sa'yo. Sayang naman ang baong ko. Nakakatanggap lang ako ng pera sa magulang ko pag alam nila na papasok ako sa school. Ate May, tatong cellphone. Hoy, mabilis kumita ng pera rito. Ginagawa rin ng ibang ka-schoolmate ko. Huwag ka lang magpapahuli. Basta tandaan mo, pipiliin mo ang Oo bayan mo. naman, maingat naman ako. Ate May, 6 na phone para sa kanya. Bago ka lang. Pakita ng ID. Bahala ka na magpatong. Bilib Kung din ayaw ako. nila, alam ko na 300 lang sa agad ang iba. pinatong mo. Tapos may cut ka pa sa Hawakan kanya. mo. O ano, ready ka na? Tara na. Ito pa. Oh, mag-ingat kayo sa mga Oo pulis. naman. Sila ang mga kilalang personalidad na nagsikap para makamit ang tagumpay at makapaglingkod sa mga tao.
Maliban sa template at layout, gumamit rin ako ng acrylic. Naisip kong gumawa ng collage sa pamamagitan ng paggupit ng mga larawan nila sa mga dyaryo at magazine. Very good. Maganda ang naisip mo. Kaya huwag susuko sa anumang pagsubok na ipahayag niyang mabuti ang paksang napili niya. Dahil gumamit ka ng multimedia, perfect ang score mo. Good job. Thank you. Take your seat. Kung meron man sa inyong makapagpapakita ng sarili at natatanging estilo o idea, bibigyan ko rin ng mataas na grado, okay? Sino ang susunod kay Sheena? Zoe, ikaw na. Tungkol sa pagkain ang napili kong topic, noong nakaraang taon, inibitahan kami ng mama ko sa isang culinary workshop. Simula noon, nahilig na ako sa pagluluto. Teka muna, sandali lang. Ano naman ang kaugnayan niyan sa topic natin? Sa topic po, Bibigyan kita ng halimbawa. Hope. Okay? Naintindihan mo? Nandito na tayo. Gumising na kayo. Hala! Nakalimutan kong dalhin ang wipes ko. Binilin pa naman sa akin ng mama ko. Hindi bale, may sanitizer. Dala ko rito. Mabuti naman. Bago ang bag mo? Grabe, ang ganda naman. Regalo to ng papa ko. Bagong edition daw to, sabi ni papa. Anong tatak niyan? Mukhang mamahalin ng bag na yan, ah. Oo, Chanel to. Uy, Zoe, bago rin ba relo mo? Patingin nga. Wow! Mamahaling brand ng relong yan. Sabi ng mama ko, bawal gumamit yan sa school. Pamilyar sa akin ang brand na yan. Pero ngayon ko lang nakita ang design. binili ni Papa na magpunta siya sa ibang bansa. Tara, pasok na tayo. Zoe, tara na! Tingnan mo. Nandito ka lang pala. Anong ginagawa mo rito? Kasi po, may sakit ako. Ano? Nilalagnat ka ba? Magaling na ako. Sige, may gagawin pa po ako eh. Masama bang pakiramdam mo? Kaho! Kuya, magsuot kayang ganito. Kaho, madalas kang nagkakasakit. Kailangan mo to. Hindi na bali. Makakatulong to sa'yo. Sige na, ilagay mo lang sa bag mo. Sige, salamat. Oo, wag. Bitiwan mo yan. Para lang sa may sakit yan, okay? Good boy ka, ha? Sige na. Itabi mo na to. Akin na nga yan. Gamitin mo yan, ha? Hawak ka lang sa akin, Kuya. Ba't mo ako tinulak, ha? Zoe! Zoe! Okay ka lang ba? Nagasgas ang relo ko. Ha? Nagasgas ba? Saan? Patingin nga. Ano ba? Malamang, may gasgas na yan dati. Kasalanan mo, nakaharang ka rin eh. Ituloy niyo lang ang pag-ensayo. Yes, teacher. Bakit? Anong nangyari? Itinulak niya si Zoe. Nagasgas ang relo niya. Hindi totoo yan. Gumagawa ka ng istorya. Huwag kang Sige, mambintang. magpaliwanag ka. Bakit mo siya tinulak? Siya ang unang tumulak sa akin. Bigla po kasi niyang hinawakan ng kamay ko. Kaho. Kahit wala kang kasalanan, mag-sorry ka pa rin sa kanya. Siya una-una, Mr. Hung. Matuto kang rumespeto sa babae. Sorry na. Banggitin mo ang pangalan niya. Hindi ko naman alam pangalan niya eh. Okay lang.
Ate, pasensya ka na. Nasaktan ka ba? Gusto mo turuan na lang kita mag-skating? Basta kumapit ka lang sa akin. Tingnan mo ako kung kaya ko, kaya mo rin. Kunwari, paro-paro tayo. Paro-paro, lumilipad. Kuya, nakikita mo paro-paro? Kuya, uwi na ba tayo? Mama, puntahan mo. Mama! Anak! Ano ginagawa mo rito? Sinundo ako ni Kuya sa school. Talaga? Hello? Kailan ako magsisimula? Gusto nila ako ma-interview? Naku, hindi ako pwede ngayon. Wala mag-aasikaso sa anak ko eh. Ako nang bahala sa kanya. Pumunta na kayo dun sa interview nyo. Hello, sandali lang. Pwede akong pumunta riyan. Sige, maraming salamat. Halika na. Ate May. Hello po. Talikod ka. Ang dami niyan. Kuya, mabigat na bag ko. Oh, etong pera. Huwag kang maingay, ha. Tara na. Idikit mo sa pader. Okay. Salamat. Ayos na, sir. Sige po. Okay na. Anong gagawin mo rito sa piano? Ba't hindi na lang natin ibenta? Hello? Papa? Binisita ko naman kayo last week, hindi ba? Marami lang akong trabaho. Bakit? Ano nangyari sa papa mo? Hindi lang siya sanay sa hospisyo. Ganyan din ang naranasan ng papa ko. Huwag ka na malungkot.
Respeto sa kanilang karapatan. Unawain ang kanilang kakulangan sapagkat hindi lahat ng ibig mo ating mga sabihin, ginagawa magsasayaw ay ang mga kaya rin bata? nila. Oo, magsasayaw silang lahat. Gusto ko magsuot ng ganito. Magbibistida ka? Pagbutihin mo, ha? kong maging baker! Kaya ko gumawa ng tinapay! Kung gusto mo maging isang baker, kailangan mo munang kumanta, naintindihan mo? Yes, Bawal ang mag-bake teacher! ngayon, sasabay kang kumanta sa kanila. Oh, bawal hawakan yan. Huwag mo nang uulitin yun. makita si Ate Zoe. Kanina ko pa siya hinahanap. Bakit mo siya hinahanap? kami, sige na. Gusto ko makipaglaro sa kanya. Nasaan ba si Ate Zoe? Ano ka ba naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Gumising ka ng maaga para hindi ka nauhuli sa klase. Miss Chu, sandali lang. Pasensya na kayo. Na-late lang ng konti si Kaho. Baka meron kang gustong ipagawa sa kanya. Naibahagi ko na sa mga bata ang mga gagampanan nila. Ganun ba? Kung hindi na talaga siya pwedeng isingit sa show, baka pwedeng iba na lang ang ipagawa mo sa kanya. Kung okay lang sa inyo, pwede siyang maging photographer namin. Aba, sige. Oo naman. Ayoko. Hindi ko alam yan. Huwag ka nang tumanggi. Tuturuan naman kita. Nag-aaral ako ng photography nung sumama ako sa community service. Sige. Salamat, Miss Chu. The value of square root of 144 is equal to 12. Tapos na ako! Ako rin. Uy, time's up na, Zoe. Tama na yan. Tapos na, akin na yan. Hello? Yes, Stage ma. na tayo. Nandito po kami sa bahay ni Zoe. Nagre-review po kami para sa exam. May itatanong ako. Hindi ba nag-apply ng scholarship ang kapatid mo sa Stanford University? Anong ginawa niya para matanggap ang application niya? Hindi naman niya sinabi sa akin. Uy, tumunog na ang timer. Nasaan ang papel mo? Hindi pa nga ako nagsisimula. Grabe, Zoe. Ang laki ng bahay niyo, pero mukhang hindi niyo na pinapaayos. Ayaw nang ipagawa ng mama ko. Saan natutulog ang mga helper niyo? Hindi na raw ako bata para kumuha pa ng kasama sa bahay. Kung sa bagay, mahal talaga ang sweldo ng kasambahay. Saka sa laki ng bahay niyo, mahihirapan sila maglinis. Hindi ko maintindihan kung bakit palagi nilang pera ang pinag-uusapan natin. Kailangan natin ng pera. Marami tayong gastos sa bahay. Good evening po. Ay, nandito pala kayo. Sige lang, ituloy niyo ang ginagawa niyo. Kumain na ba kayo? Ha? Meron kaming orange Okay lang juice po rep. kami. Teka, ako na lang ang kukuha. Huwag na Okay po. lang po kami. Okay lang po kami. Maaga pa naman. Pwede naman kayo magstay muna rito. Huwag na po. Baka may ginagawa pa kayo. Okay lang naman. Gabi na po Tapos kasi. na po kaming gumawa ng homework. Sige po. Pahatid ko na kayo. Sigurado ka okay kami lang. tatapusin Alis na sa po kami. kami. Bakal mo kumilos. Sige po. Sige po, Aalis mag-ingat na po kayo. kami. Bye. Wala na po. Thank Good you night po. Huwag kayo mahihiyang bumalik. Anak, sa susunod magpapaalam ka kung may darating kang bisita sa bahay, okay? Kuya! Anong ginagawa mo? Meron ako pera rito. Gusto kong bilhin na relo na nasa picture. Kuya, pagod na ako. Huwag ka na magreklamo. Binigyan na nga kita ng pera. Papa, Meron pa namang naiwan na lechong manok sa kusina. Ulitin mo na lang. Ubusin nyo na ni Kalong. Ikaw nang bahala rin. Uy, anong ginagawa mo dyan? Huli ka na. Tara na.
Pasok na sa loob. Hello? Si Zoe na ba ito? Si Miss Chu ng Kaikwang School. Opo. Bakit po? Nabanggit ni Miss Cha na ayaw mo na daw sumali sa musical. Alam kong kailangan mo mag-aral dahil malapit ng exam nyo. Makikiusap sana ako sa'yo. Nandito si Ate Zoe! May regalo ko sa'yo! Mami Yin, ready na ba kayo? Ate Zoe, ibinili ko to para sa'yo. Malapit ng exam ko kaya hindi na ako makakapunta rito. Magpakabait ka. Mabait naman ako, Ate Zoe. Saka bumili ako ng relo para sa'yo. Ayoko, basta gusto ko dyan tayo dadaan. Hindi pwede. May ginagawa sila kaya hindi tayo papayagang dumaan dyan. Kapag hindi ka tumayo diyan, malilate ka sa klase. Hoy, bakit mo binibidyo ang anak ko? Itigil mo yan, tinatakot mong bata. Sige, burahin mo yan. Mag-break muna tayo. Itutuloy natin mamaya. Bakit wala akong makita? Kinukunan mo ba talaga sila? Hindi ko nga alam gamitin yan, sir. Baka naman hindi nakabukas. Halos kalahating oras kaming naglalakad. Lahat ng tao nakatingin sa kanya. Wala namang problema sa akin. Pero pinagtatawanan nila ang anak ko. May nakaharang lang sa daraanan namin. Kaya lang hindi ko siya mapagbibigyan. Ano mangyayari sa kanya pag wala na ako? Matanda na ako at mahina. Paano kung nag-iisa na lang siya? Wala na mag-aalaga sa kanya kapag namatay ako. Pasensya na kayo. Mama. Miss Chu,
Maraming salamat. Alam kong kailangan mo mag-aaral sa exam mo. Salamat sa pagpunta mo. Kung papayag kayo, gusto ko sanang sumali ulit sa musical ninyo. Aba, oo naman. Salamat po, Miss Chu. Anak, sige na. O, isa pa, isa pa. O, sabihin mo. Sige, basahin mong mabuti yan. Miss Chu, salamat binigyan niyo ng papel sa show. Pangako magpa-practice siyang mabuti. Walang problema. Sige po. Oh, huwag ka malikot. Tumayo ka na maayos. Hi, Toto. Pwede ka bang maging baker? Okay ba sa'yo? Okay, teacher! Teacher, paglaki ko, gusto ko maging truck driver. Bakit naman? Kasi truck driver papa ko. Sumasakay siya sa malaking truck. Kalong? Anong ginagawa mo? Aalisin ko ang libro ko. Bakit mo gagawin yan? Ilalagay kasi ni Kuya cellphone niya. Anong cellphone? Sumasakay kami sa tren para di ako mapagod. Saka binigyan niya ako ng pera. Lagay mo na mga cellphone sa bag. Sara mo na yan. Sandali lang. Sinasama ba si Kalong sa kalokohan mo? Ha? Hindi ah. Sigurado ka? Sandali lang. Huwag niyo nga ako pinagbibintangan. Kalong, ano ang inilalagay ni Kuya sa bag mo? Mga cellphone. Sandali, hindi totoo yan. Retarded yan. Ba't ka maniniwala sa kanya? Pero ma'am, hindi po niya magagawa yun. Alam niya magagalit ako sa kanya. Sinabi ni Kalong ilang beses silang sumakay sa tren. Bitbit ang bag niya may cellphones. Tama? Binibigyan mo pa nga siya ng pera, di ba? Ay, baka naman nagbibiroan lang sila pero wala namang ibang ibig sabihin yon. Tama ba, Kalong? Ayaw naming may masamang mangyari sa kanila. Kaya pinatawag namin kayo para malaman kung ano ba talaga ang totoo. Naintindihan po namin. Hayaan yung kakausapin ko silang dalawa. Maraming salamat. Sige, umalis na Teka, tayo. sandali lang. Halika na. Bilisan niyo. Miss na. Akin ang bag mo. Bilisan mo. Uy, Angel! Oh, hindi ko kayo napansin. Di ba may trabaho Wala kayo? nga eh. 3 beses lang kami nagtatrabaho sa isang linggo. Maraming karelyebo. Kasama mo rin pala si Kao. Nasaan si Kalong? Kasi may sakit siya eh. Nabanggit sa akin ng anak ko na lumipat daw siya na eskwelahan. Di ba nga, nilipat niya sa special school. Oo, tama ka. Ay, auntie. Oy, auntie. Mauna na hi. kami, ha? Sige, bye-bye.
pasensya na kayo. Hindi ko alam na umalis siyang mag-isa. Ang sabi niya sa akin, nasa loob daw kayo ng bahay. Hello, Police Department. Nawawala ang anak ko. Kalong nang 9 years old siya. Uy, saan ka pupunta? Nawawala ang kapatid mo! Alam ko kung nasan siya! Halika nga rito. Bakit nandyan ka? Kanina ka ba namin hinahanap? Nandyan ka lang pala. Hindi ka na ba titinho? Ayaw mo na bang umuwi? Ginagalit mo talaga ako! Pagalitan! Kung tratuhin niyo parang hindi niyo anak, ano ba? Tingnan niyo kung ginawa niyo sa kanya. Kinahihiya mo ba siya? Dahil ganyan ang kapatid ko? Bakit? Sino ka ba? Driver ka lang ah! Kung magsalita ka, akala mo kung sino ka magaling! Alam mo kung bakit nandyan siya? Wala ka kasing alam. Madalas kang tinatanaw ni Kalong tuwing sumasakay ka ng truck. Alam mo ba yon? May dahilan kung bakit ayaw ko siya Dahil isama! kinahihiya mo siya! Hindi totoo yan! Wala akong pakialam sa sasabihin nila! Nasasaktan ako sa sasabihin nila sa kanya! Ngayon alam mo na! Papa! Papa! Tama na yan. Nakakahiya sa mga tao. Papa! Kailan siya pwede magsimula? Sa tingin mo ba? Kaya niya mag-alaga ng matanda? Anong kailangan mo? Miss Chu, gusto ko sana humingi ng tawad. May Alzheimer si Papa. Okay. Miss Chu, tutulungan ko na kayo. Kalong, nandito na si Kuya. Ba't mo ko tinutulak? Umalis ka na rito, baka saktan ka ulit ni Papa. Mabait naman ang kuya. Hindi niya na ako sasaktan. Taas ang kamay. Tama. Tama. Ganyan nga. Ha? Itaas mo pa ng konti. Okay. Kabilang kamay naman. Medyo palambutin mo ang braso mo. Yan, tama. Yan, itaas mo ng konti. Matagal ka nang sumasayaw? Oo, hilig ko ang sumayaw. Ang totoo niya, nagpe-perform na ako sa ibang mga school. Pagkatapos, umiko tayo. Sige, ulitin natin ha. Isa pa. O, sa kabila naman. Itaas ang kamay. Hindi ganyan ang tamang paghawak. Hello, Ate Zoe! May ketchup sa mukha mo, pupunasan ko. Tingnan mo. Nag-drawing ka ng smiley face. Lalo. Zoe, ikaw pala. Tapos sa klase mo. Sumama ka sa bahay ko. Ipagluluto kita ng paborito mong curry. Sige po.
Palagi mo akong bibisitahin dito, ha? Iluluto ko ang lahat ng gusto mong pagkain. Salamat po, Lolo. Paborito rin niya ng mama mo. Madalas ko siya ipagluto niya noon. Makinig ka. Tatandaan mo, kailangan lang na mahina ang apoy. Basta, huwag mong dadagdagan ng tubig. Yan ang sikreto ng kare. Ay, bakit lagi mong hawak yung phone mo? May hindi ka bang tawag? Wala naman po. Binivideo ko lang po ang pagluluto ninyo. Gusto ko kasing matuto magluto tulad nyo. Sige, tuturuan kita. Ituturo ko sa'yo ang mga sikreto ng isang professional chef. Ito ang nagpapasarap sa mga luto ko. Kapag nilagyan mo ng tsokolate, magiging malasay ang curry mo. Kailangan, hindi basta chocolate, dapat dark chocolate ang ilalagay mo, ha? May kasama kasing kokoa to. Gabi na, bakit ngayon ka lang? Dumaan po kasi ako sa bahay ni Lolo. Dinahan ko kayo ng curry na niluto niya. Bakit mo naman naisipang bisitahin siya? Nakita ko po kasi siya sa labas ng bahay niya kaya nilapitan ko. Nagkakalkal na naman siya ng basura. Palagi ko na lang siyang pinagsasabihan. Papa, itapon mo na nga mga basura na nandyan. Maganda ang idea na naisip mo. Very good. Ginamitan mo ng multimedia segment para maiparating ang impormasyon sa tao. Good job. Well done. Thank you. Sino ang susunod? Zoe? Teka, sino ba tong taong to? Siya po ang lolo ko. Oh, mukhang hindi maipapahayag ang mensahe sa pamamagitan ng pagguhit mo sa lolo mo. Hindi ka mabibigyan ng examiner ng mataas na grado. Mag-isip ka na lang ng ibang method, okay? May bukas pa sa iyong buhay. Mr. Sisikat di... Bakit ka ho? May sakit ka na naman ba? Wala po. Meron lang akong itatanong sa inyo. Ano yon? Tingnan nyo. Hindi ko alam kung bakit ganito ang screen. Minsan madilim, minsan maliwanag. Patingin nga. Sa tingin ko walang problema sa pindutan na yan eh. Ito yata problema. Hello? Hello, may bagong labas na phone ngayon. Mas mura, ano okay ba sa'yo? Pasensya na, busy ako ngayon eh. Hindi ako pupunta dyan. Sige na. Itiwan mo yan para sa pagsambayan.
Nalalalangin po kami na sana patnubayan ninyong mabuti ang anak kong si Kalong. Sabi nang wag mong galawin yan eh. Kailangan natin humingi ng biyaya para makapasok ka sa magandang eskwelahan. Ay. Oo, wag mong tapakan yan. Lumuhod tayo. 3 beses. Baba pa. Ganyan. Alam niyo, sir, matalino ang anak ko. Magaling din po siyang magsalita ng English. Sumali rin po siya sa speech competition. Nakatanggap din siya ng award. Tignan ninyo para maniwala kayo. Lahat po yan, sir. Lahat ng homework na ginawa niya, matataas ang nakuha niyang grado. Siyang sumasagot sa mga aralin niya. Base sa interview ko sa kanya, naniniwala akong magaling na bata si Kalong. Kaya lang, nag-aaral siya sa isang special school. Hindi angkop ang intellectual ability niya sa aming paaralan. Ang akala ko kasi kapag naipasa niya ang entrance exam, pwede na siya mag-aral dito. Pasado naman siya, hindi ba? Total siya lang naman ang naiiba. Baka pwede niyo na siyang pagbigyan. Mr. Nang, may maitutulong ba ako? Wala. Dumaan lang ako. Sandali lang. Hindi pumasok sa school si Kalong. Okay lang ba siya? Hindi pa ako umuwi ng bahay. Kahit abala kayo sa trabaho, kung maaari sana, magkaroon kayo ng oras sa kanya. Ano ba ang gagawin ko? Sila ang mga magulang ng bata. Nag-volunteer sila na sumali sa musical namin. Maiwan ko muna kayo. Bakante ang upuan dito. Umupo ka muna. 1 and 2 and stop. 3 and stop. Anak, Kung ayaw mong katulad ka sumali ng sa asawa kanila, ko, ha? nandito rin sana siya. Naalala mo, nung minsang sumayaw ka sa harapan Mahalaga ng sa kanya ang kaarawan ni Papa, iisipin ng iba. Pinalakpakan ka pa ng kapatid Kaya mo. naman, kahit masakit, pikit mata ko na lang tatanggapin. Walang may kagustuhang ipanganak siyang may kapansanan. Kahit ganyan siya sana, anak ko pa rin siya. Hindi lahat nauunawaan ang kalagayan niya. Sabihin mo sa asawa mo, humarap siya sa salamin at kausapin niya ang sarili niya. May kapansanan ng anak ko. Sa simula, hindi niya mabigkas sa mga salitang yan. Pero paulit-ulit na niyang sinasabi. Ngayon, ipinagmamalaki niya sa lahat ng anak namin. Sinong nagsabing lilipat siya ng eskwelahan? O sige na, saka na tayo mag-usap. Papa, Halika na, anak. Ang mga tao nga naman, mahilig silang magtapo na pwede pa naman pakinabangan. Alam mo, Apo, nung kasing edad kita, wala kaming sapat na pera para makabili ng mga bagay na gusto ko. Kaya hindi ako nagtatapo ng gamit. Inayos ko na ang bag mo. Hindi mo na kailangan bumili ng bago. Talaga? Salamat po, Lolo. Ganito po.
Naparami ang palaman. Hindi na bale. Huwag kang magmadali. Uulitin ko na lang. Ayan, tama yan. Napapansin ko palaging nakangiti ang mga mata mo. Puntahan natin si Kuya. Aba, plano mo mag-bake ng cake? Pumili ka kung anong cake flour ang gagamitin mo. Heto, saka ito rin. Kailangan mo din syempre ng granulated sugar. Bawal lola ko sa matamis. May sakit siya. Dito tayo. O, ayan. Kailangan mo to, xylitol. Para saan tong xylitol? Ano ka ba? Artificial sweetener yan. Ginamit namin yan ng mama ko nung umatan kami ng workshop. Ate Zoe, pwede rin ako mag-bake ng cake. Sige, sa susunod, tuturuan kita mag-bake. Handa na ako. Ano ba una kong gagawin? Una, mag-crack ka ng itlog. Okay. Tapos, haluin mo mabuti ang itlog. Oh, binubuhos ko ng ingredients ha. Pagkatapos kong haluin, kailangan ko na bang dagdagan to ng tubig? Uy, wag, hindi nilalagyan ng tubig yan. Hindi naman tayo gumagawa ng steamed egg soup. Nagugutom na kasi ako. Matagal pa ba? Sandali na lang. Basta haluin mo lang hanggang wala nang namumuong flour. Wow! Ang ganda naman ng idea mo. Umaasa ako mapapansin nila ang gawa mo. Hala, Miss Choi! Nawawala bracelet mo! Hahanapin ko baka nahulog sa labas. Sandali lang! Hello, Ate Zoe. Ano ginagawa mo? Nagpapagawa ng poster si Miss Chu sa akin. Aba, kaya mo pala mag-drawing. Ang galing mo naman. Kuya, labas mo na cellphone mo. Sandali. Oh, panoorin mo. Nandiyan kami ni Kuya. Tingnan mo, kasama namin si Lola. Isigaw natin! Masarap ba ang cake? Masarap talaga cake ni Kuya. Yay! Happy birthday! Magaling na ako mag-bake ng cake. Anong cake ang binibake mo? Fruit Mabuti cake. na lang sa'yo ako nagpaturo. Dahil kung hindi, palpak ang cake ko. Mahirap kasi kapag pinapanood lang sa YouTube. Tuwang-tuwa si Kalong, pati ang lola ko. Patok yan. Magugustuhan nila yung poster mo. Salamat. Hello! Marunong ka palang gumawa ng cake. Oo. Matagal ko nang gustong matutong mag-bake. Meron nga ako nakitang recipe sa internet. Kaya lang puro English ang salita. Nahihirapan akong intindihin. Patingin nga. Wow, ang sasarap ng mga recipe nila. Kung gusto mo ng fudgy brownies, gumamit ka ng buttermilk at dark chocolate. Crunchy sa labas, saka medyo chewy naman kapag kinagat. Kahit mababa ang mga grade ni Zoe, pasado naman siya sa lahat ng subjects. Sa nakikita ko, hindi siya masyadong nag-excel sa visual arts at mathematics. Kung ipapasok niyo siya sa Hong Kong University, maliit ang chance niyang matanggap doon. Makabubuti siguro kung sa City University o kaya sa Poly University na lang. Sa palagay ko, mas madali siya makasasabay in terms of academics. Aba, sandali lang. Nagsisikap naman ang anak ko. Kaya dapat lang natulungan niyo siya. Hindi naman siya mahirap turuan. Pero kung hindi niyo siya bibigyan ng pagkakataon, para mo na rin binaliwala ang kakayahan niya. Sige, mas mabuti siguro kung kakausapin ko si Sister Paulina tungkol sa naging pasya mo. Dati naman niya akong naging estudyante, kaya alam kong pagbibigyan niya ako. Ang gusto ko lang mag-aral ka na mabuti. Simpleng bagay lang yan, hindi mo pa magawa. Nagsasayang lang tayo ng pera. Pumapayag na nga ako sa gusto mo. Pahilig ka sa arts and music kahit wala kang kinabukasan dyan. Pinagbigyan kita. Pero hindi man lang tumaas ang grade mo. Nauubos na ang pasensya ko sa'yo.
Umiiyak ka na naman. Wala ka nang ginawa kung hindi ang umiyak. Paano ka mabubuhay sa mundo kung ganyan ka na lang palagi? Saka tingnan mo, bakit naman napakababa ng grade mo sa math? Ganito na lang. Total half day ka naman kapag Tuesday and Thursday. Kukuha ko ng private tutor mo. Hindi ako makaka-attend ng tutoring class. May activity ako pagkatapos ng klase. Anong activity? Dapat nag-aaral ka pagkatapos ng klase. Next year na ang DSE exam mo. Base sa evaluation namin sa anak ninyong si Kaho, mahihirapan siyang makapasok sa mga university. Pero nakikita naming malaki ang potensyal niya sa photography. Para hindi naman nasasayang ang oras niyo rito, bakit hindi na lang siya... Gusto ko siyang kumuha ng DSE exam. Matalino naman si Kaho. Sabi ko kasi mag-aral ka ng mabuti. Sir, totoo bang may potensyal ako? Kung totoong sinasabi niyo, gusto kong kumuha ng photography. Tumigil ka! Ang totoo po niyan, isang special skill ang photography. Sana po, lawakan niyo ang isip niyo at bigyan niyo siya ng pagkakataon. Oo nga pala, heto ang photography guide na binili ko nang nag-attend ako ng seminar noon. Malaki ang maitutulong nito sa'yo. Nahirapan akong hanapin yan, kaya ingatan mo. Marami pong salamat. Siya nga pala. Nakumpleto mo na ang 30 hours of volunteer community service mo rito. Ibig sabihin, napagbayaran mo na ang mga kasalanang nagawa mo. Umaasa ako, ipagpapatuloy mo pa rin ang pagsali sa musical. Hello? Hello. Matatapos na ba ang tutoring class mo? Pwede na kitang sunduin mamaya? Nag-aaral po kasi kami ngayon sa bahay ni Tiffany. Hindi ko alam kung anong oras kami matatapos. Magpapahatid na lang po ako. O sige, umuwi ka ng maaga. Okay. Sino yan? Gusto mo sa'yo na lang yung ponytail? Gusto mong itali yung buhok mo? Ako na magkakaroon. Shh! Okay lang. Maraming salamat. Uy, ang ganda mo kapag nakatali ang buhok mo. Salamat. Halika, doon tayo. Hulaan mo kung anong binili ko para sa'yo. Heto. Tingnan mo, siguradong magugustuhan mo. Gusto mo nang palitan ng backpack mo, di ba? Ginagawa ko lang naman ang lahat para sa kabutihan mo. Isipin mo na lang, nagpapakahirap ako sa trabaho para makapasok sa magandang eskwelahan. Kapag nakapag-aral ka sa university, siguradong pag-aagawan ka ng malalaking kumpanya. Naiintindihan mo? Pero gusto kong kumuha ng culinary, Ma. Hindi naman masama ang maging chef. Okay lang yun. Pero paano naman ang kinabukasan mo? Magbabago pa ang isip mo. Marami pang pwedeng mangyari. Hindi naman kita pinipigilan sa kung ano ang gusto mo. Pero maganda rin na marami kang pagpipilian. Basta, ipapangako ko sa'yo, kapag nakapagtapos ka sa college, hahayaan na kitang magdesisyon para sa sarili mo. Pagbigyan mo lang ako.
Sa darating na taon, doon mo lang malalaman kung ano ang magiging kinabukasan mo. Ipasa mo ang DSE exam. Kalimutan mo muna ang pagiging chef. Hindi naman mahalaga sa akin kung maliit ang sweldo mo. Ayokong nagtatrabaho ka pero hindi ka masaya. Maganda rin na wala kang pagsisisihan. Pero kapag nagkamali ka, baka hindi na kita matulungan. Anong masama sa university sa Hong Kong? Kapag nag-aaral siya sa abroad, baka bumagsak lang siya sa mga hindi kilalang university. Bakit pumayag kang pag-aralin ng kapatid niya sa Stanford? Magkaiba silang dalawa. May scholarship ang kapatid niya, siya wala. Alam kong pera mo yan. Pero para naman to sa kinabukasan ng anak mo. Kung pinipilit mong gusto mo, ikaw nang gumasto sa kanya. Nakapagdesisyon na ako, pag-aaralin ko siya sa Amerika, tapos. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Hindi na tamang ginagawa mo. Saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo! Kayo ay nanonood sa dostream.co. Bakit gising ka pa? Matulog ka na. Hello? Ako na lang ang bahala. Huwag ka mag-alala, ayusin ko yun bukas ng umaga. Oo naman, walang problema. Basta gagawa ako ng paraan. Okay, sige na. Bago kayo magsimula, ilabas ang inyong mga student ID at ipatong sa ibabaw ng table. Para sa mga watcher, ipaalam ninyo sa mga estudyante na patayin ang mga cellphone nila. Kapag nag-ring ang phone ninyo habang nag-exam, babawasan ang score ninyo. Hindi rin pinapayagan magtabi ang mga estudyante galing sa isang paaralan. Kapag nangyari yun, palalabasin kayo sa examination center. Nasaan si Ate Zoe? Hindi siya darating ngayon. Si Ate Shaoli muna mag-aasikaso sa'yo. Bakit hindi na po babalik si Ate Zoe? Basta susunod ka sa kanila. Gusto mo bang kumanta sa stage o ayaw mo? Pagbutihan mo, okay? Yung sayaw Ma'am, ninyo, ha? hindi na ba namin babaguhin yung blocking nila? Hindi na. Wala kayong babaguhin sa dancing arrangement. Kung ano ang ginawa ninyo sa practice sa sayaw, yun din ang susundin ninyo. Kalong, hahawakan kong kamay mo. Hindi ka naman nakasuot ng roller skate. Hindi ako marunong mag-skate. Sabay na lang tayo maglakad. Uy! Saan ka pupunta? Kalong! Bumalik ka rito. Shaoli! Gusto ko si Ate Zoe! Tapos ka na? Pwede na ba kitang sunduin? Nagpa-practice pa lang kami. Hindi pa ako makaalis. Hindi pa ba tapos yan? Nauubos ng oras mo riyan. Kailan ba matatapos ang rehearsal na yan? Mag-usap na lang tayo mamaya. Okay, bye. Sige, sabayan niyo ako. Sige, magpalit kayo. Ma'am, saan ba kami dapat nakatayo ng anak ko? Ano? Paulit-ulit na lang ang ginagawa natin para sa ibang musical na to. Dapat nag-aaral ang anak ko sa klase. Ay, uuwi na lang muna kami. Halika na. Ano bang ginagawa ninyo? Magsisimula na tayo. Pasensya na. Hindi na po mauulit yon. Hindi ko lang naipaliwanag sa magulang ang gagawin nila. Nape-pressure ka ba sa mga bata? O baka naman,
hindi ka na masaya sa pagtuturo mo sa eskwelahan na ito. Alam kong hindi biro ang trabaho mo. Alam niyo naman. 2 linggo na lang at ipapalabas ng musical. Marami pa akong kailangan paghandaan. Nabigla ako na mag-back out ang isang estudyante ng elite school. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ibinigay ko naman ang lahat pero natatakot pa rin ako. Halika. Ang mga halaman dito, mapapansin mo magkakaiba ang mga dahon nila. Maiahalin tulad mo sila sa mga batang may mga kapansanan kahit bigyan pa sila ng sapat na oras. Hindi mo mababago ang kondisyon nila. Pansinin mo. Maraming malalaking dahon. At meron din maliliit na dahon. Pero may isang namumukod tangi. Ano ba? Ba't di ka nagpa-practice? Nagpaalam naman ako ng maayos kay Miss Chu. Ba't bigla bang nagbagong isip mo? Malapit ng musical ah. Hinahanap ka ni Kalong. Nung nawala ka, hindi siya makapag-practice na maayos. Hindi na talaga ako pwedeng bumalik doon. Teka, bakit naman hindi? Sige, malilik na ako sa Sandali. klase. Pwede ba huwag ka nang makulit? Hindi na talaga ako babalik doon. Konting oras lang naman. Mahirap ba yun? Magkaiba tayo ng sitwasyon. Kailangan ko kumuha ng DSE exam. Bakit? Kukuha rin naman ako ng exam ah. Sa university ako gustong pag-aralin ng mama ko. Hello? Ako nga. Anong sinabi mo? Saang ospital? Ano nangyari? Oo, pupunta na kami. Basta hintayin mo kami riyan. Paalis na kami. Zoe! Bilisan mo! Pupunta tayo ng ospital! Dalian mo na dyan! Malakas naman ang katawan niya. Hindi ko akalaing may sakit siya sa puso. Hello? Hello? Pakisabi sa mama mo hindi ako makakarating dyan. Ikaw na lang bahala sa mama mo, ha? Sige po. Okay, ulitin natin.
pa? Oh. Sandali na lang. Sige, ituloy niyo lang. Okay, ready. May sasabihin ako. Ano yun? Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon ayoko pa rin magkaanak? Nahihirapan akong umintindi sa ugali ng mga bata. Kahit nakikita ko sila araw-araw, nag-aalangan pa rin akong lapitan sila. Ang alam ko lang, kung ano man ang ituro ko ngayon, makakalimutan nila bukas. Habang lumilipas ang araw, hindi ko nakikitang may kinabukasan sila. Nag-aalala ako na baka dumating ang kinatatakutan ko. Ang magkaroon tayo ng anak na may kapansanan. Hindi ko talaga kakayanin. Ano ba yung iniisip mo? Kung napapagod ka na, maghanap ka na ng ibang trabaho. Hindi naman yun ang dahilan. 8 taong na ako nag-iisip na mag-iba ng trabaho. Pero ngayon alam ko na kung bakit hindi ako umaalis sa eskwelahan na yun. Kung sakaling maging katulad nila ang anak natin, hindi na ako matatakot. Papa, hintayin mo ako dahil iuwi na kita. Yen, tumayo ka na riyan. Oo, dito lang ako. Ay, anak naman, malilate ka na sa school. Bumaba ang admittance rate na nanggagaling sa top 3 universities. Base sa graphics, sa nakalipas na taon bumagsak ito na 86%. Maging mahinahon kayo sa pagdidisiplina para hindi ma-pressure ang mga estudyante. Tandaan nyo, nasa pangangalaga nyo ang kinabukasan nila. Maaaring lumabas sa mga tanong na yan sa DSA exam next year. Pag-aralan ninyong mabuti dahil magkakaroon tayo ng quiz. Umaasa rin ako na magkaroon kayo ng oras para sa summer class. Happy birthday! Ito, regalo ko sa'yo. Sana makapasok ka sa university. Siyempre, hindi pwedeng wala akong regalo para sa'yo. Happy birthday. Wow! Sige na, mag-wish ka na. Sir, Kaho, anong problema? nandito ako para isoli ito sa inyo. Bakit? Natapos mo na bang basahin? Medyo lumang model na kasi ang mga kamerang tinuturo sa magazine na yan eh. Marami nang lumalabas na tutorial sa YouTube. Paano nga ba gamitin ang DSLR na camera? Para sa mga baguhan, tatlong bagay Ano ang pong dapat ginagawa ninyong niyo? tandaan. Ang shutter speed, aperture, at ISO. Minamadali ako ni Miss Chu na gawa ng design ng poster. Nalabasan ang inyong image. Kanina pa ako rito pero nahihirapan ako. Sige, humakbang kayo paharap. Maggawa ka kayo ng kamay. Huwag kayong gagalaw. Ready? Sa unang pagkakataon, nag-organisa ang ating paaralan, ang Kaikuang School ng isang musical show na magaganap ngayon July 8. Ang nagdisenyo ng poster natin ay walang iba kundi si Kaho Nam. Siya rin ang napiling official photographer ng show. Maraming salamat. Iniimbitahan namin kayong lahat. Suportahan natin ang mga batang may kapansanan. Ay, ako. Sige, ay ako.
Promise, panoorin niyo po ang show. Siguradong mag-enjoy po kayo. Panoorin niyo po ang show namin. Aasahan po namin kayo. Pengi isa. Suportahan po natin ang mga may kapansanan. Maraming salamat po. Huwag kayong malikot. Umupo kayo ng maayos. Kuya, tingin mo makakasama si Ate Zoe? Aray ko, saan ako upo? Wow, ang ganda naman talaga ng anak ko. Sino mas maganda ako o ikaw? Mas maganda ako. Ayusin natin ang buhok mo. Ayan. Mic test, mic test. Ayan, ang ganda-ganda mo na anak. Bagay na bagay sa'yo. Ate Zoe! Nandito Hello, si Kyle. Ate Zoe! Gusto mong tikman? Masarap ba? Opo. Kalong, tikman mo kung masarap. Masarap ba? Kaho, akong nag-bake nito. Tikman mo. Salamat. Miss Yin, Shun, saka Sige, mama niya, kumuha ka ng dito isa. tayo. Isa pa. Malapit na po tayong magsimula. Mga mahal naming manonood, humihingi kami ng kaunting katahimikan. Hindi kaya na lang, magsisimula masyadong na- madilim ang pwesto ng kamera sa lugar na to. Sa tingin mo, makikita sila? Ako na pong bahala. Sir? Nabanggit nyo sa akin noon na may mga photography course na inaalok sa ibang school. Naisip ko lang na wala namang mawawala kung susubukan ko mag-enroll. Ipinagmamalaki namin ihandog ang isang palabas na magpapaantig sa inyong mga puso. Sana'y magustuhan niyo ang aming inihanda para sa gabing ito. Halika na, tumayo ka riyan. Ayoko sabi, basta dito lang ako sa dating dinadaanan ko. Hindi nga pwede. Sa kabila tayo dadaan, may ginagawa sila. Sige na, mahuhuli ka na sa klase mo. Wala akong magawa. Kahit gusto niya, hindi ko siya mapagbibigyan. Ano nang magiging kinabukasan niya? Matanda na ako at mahina. Wala na akong lakas para alagaan pa siya. Hoy, itigil mo pag-video sa anak ko. Tinatakot mo ang bata. Ano bang problema? Ayaw niyang sumunod sa akin. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko siya. Hello, Yin. Tignan mo. Naalala mo ang park na to? Doon tayo dadaan. Ang dahon na ito, kung titignan ninyo, isa lang itong ordinaryong dahon. Pero pag pinagmasdang mabuti, bawat dahon ng halaman, magkakaiba ang hugis at itsura. May malalaki at mayayabong. Mayroon din namang maliliit. May mga hugis bilog, meron din namang hugis puso. Tulad din tayo ng mga dahon. Bawat isa may iba't ibang anyo. Pero ang mahalaga sa lahat, mayroong namumukod tangi.
是從來無法掌握，遺憾似包圍，填滿心房，堆積於愛懷。人生平得難見，我意着力卻無人知曉，能力有不同，如我不用，問可否幫助我？這世上原有萬千人，我卻是獨行，何其難堪！願望是有日能出現，菩薩精神陪伴我走過每一段。 Mama, nandun si Carlo. Nasaan? Nandun sa harapan ng stage. Talaga? Ang galing naman ng apo ko. Hello, kumusta ka? Isa akong student journalist sa aming paaralan. Pwede bang malaman ko anong gusto mo paglaki? Saka ano bang gagawin mo para maabot ang pangarap na inaasam mo? Gusto ko maging truck driver para hindi na mahirapan ang papa ko sa pagtatrabaho.從此無需害怕，有你在旁我盡見掌握，共渡過艱難，挽手行，流去海積雪，衝破障礙，只要你在旁。 Oh, bakit mo itatapon yan? Ha? Akin na yan. Bakit? Saan mo dadalhin yan? Kailangan lang diligan para mabuhay. Mama, kumain ka na. Ayoko niyan. Tsaka parang wala akong ganang kumain. Magkakasakit ka niyan, kahit konti lang. Sabi ng ayokong kumain. Lala, kung masama pakiramdam mo, gamitin mo to. Kalong, saan mo kinuha yan? Sa loob ng school bag ko. Hello? Mula ito sa Union College. Gusto po sana namin kayo ma-schedule for interview. Ayoko, pasensya na. Miss Jo, nakita ko yung nawawalaan yung gamit. Halika, sumama kayo sa akin. Nakita ko yung bracelet na suot-suot mo. Yan, no? Salamat, Yin. You're welcome po. Kumusta ka? Nag-aaral ka bang mabuti? Opo. Anong subject mo Mat mamaya? po. Pagbutihin mo, ah. Ang sabi ng mama ko, kailangan ko na raw magpaputo ng buhok kasi nauubos daw ang oras ko sa pagsusuklay. Sumunod ka na lang para hindi ka pagalitan. Uy, Zoe. Sasama ka ba sa amin? Saka na lang, hindi ako naka-attend ng tutoring class last week. Pwede bang hiramin ko ang notes mo? Naku, ang gulo-gulo ng notes ko. Ikaw, Alice. Ay, naiwan ko sa bahay eh. Ano yung notebook na dala-dala mo? Teka, ibang notebook yan. Sige, mauna na ako sa inyo. Bye-bye.
Sige, may gagawin pa kasi ako. Hayaan mo na, ipapahiram ko na lang ang notes ko sa'yo. Salamat, ha? Maghanda kayo ng quiz bukas. Goodbye, class. Goodbye, Miss Wong! Mauna na ako sa'yo, ha? Hirap na naman yung quiz bukas. Ano na lang tayo? Sige, sa ito. what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
靜，那樣法則決定誰優勝，任由你再努力，跟獎相不相稱。何日會路曙光？何時會燈變泡影？地球不知道我們的哭笑，只分配太陽的普照，追不到以前的分秒，可否變眼前的飛鳥？背負石頭怎麼上路？無論你極渺小，步履輕快才重要。假使你似孩子知足了，可不可以有童真的歡笑？如果可以似孩子的蹦跳，不必牽掛你明天的需要。變幻未來怎麼預料？唯願你望鏡子，自信的